follows me will not walk in darkness. John chapter 8 verse 12. Hello brothers and sisters and treasure hunting. How are you today? Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting pangangatawan, kaisipan, at sana ang ating spiritual na katawan ay ganun din, malusog na malusog. Okay, ako'y mag-shout out muna sa aking mga followers and subscribers right here in the Philippines. Sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At saka dyan sa abroad, aking mga avid subscribers in the Middle East, dyan sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Riyadh, Doha, Qatar, sa Bahrain, also in Canada, in California, Australia, New Zealand, Korea, Thailand, yan din sa Malaysia at Indonesia. Meron tayong mga ka-TH dyan. At congratulations pala sa nanalo sa aking paraffle doon sa channel na The Good News Daily. Tingnan nyo ang inyong mga email, inbox, baka meron kayong message na kayong nanalo. Ngayon natin ang tatalakayin itong treasure marker ng ating ka-TH. Ano nga bang kahulugan ito? Ngayon na. Okay mga ka-TH, ito yung pictures na padala sa atin. Ito yung pinamagatan ko na perfectong tatsulok or perfect tri-rock formation. Tatlong bato na mayroong parihong distansya. Kaya sinabi ko na perfect yung kanyang sukat. Tinatawag ito na equilateral triangle. Kasi yung mga side niya, yung tatlong side ay pareho ang sukat. Kaya kung makakita tayo ng ganito sa nature, kahit walang mga marker, ay posibleng mayroong nakatagong treasure ito. Sino ba namang maglagay ng bato na perfect ang mga distansya? Example, 10 meters ang side dito, 10 meters din sa kabila at dito ay 10 meters. Hindi pwedeng maging perfect kung sa nature yan. Kaya yan ay engineered, yan ay ginawa ng tao. Kahit walang marker yan na Japanese treasure marker, yan ay kandidato pa rin para hanapin ang item na nakatago diyan. Ngayon, paano ba natin hanapin yan? Gamit pa rin ang ating humble compass. Yung ating compass. Kaya yan palagi ang aking token at regalo sa inyo. Kasi diyan sa compass tayo makahanap o makakita ng mga nakatagong Yamashita treasures. How I wish. Sana all, sabi nila. Okay, merong dalawang paraan paano hanapin ang nakatagong item diyan. Meron akong drawing dito guys, ito. Ito bali yung top view ng tri-rock kanina, yung tatsulok na perfect. Yung side niya, kung tingnan mo ay perfect triangle talaga ito. Ayan, equilateral triangle yan. Ngayon, saan ba natin makuha guys ang item? Gamit ang ating compass, ay dito tayo tatayo sa gitna. And then hanapin natin ang north. Example, ito yung norte sa itaas. Of course, south yung baba. Norte naman talaga ang hinahanap natin sa compass palagi. Ngunit kung tayo'y walang compass, east lang palagi ang hanapin. At kung matagpuan natin ang east, of course, palaging nandyan yung araw. Mahanap din natin ang tatlong direksyon. Pero mas maganda na kapag meron tayong compass. Kasi accurate ang linya ng compass. Okay, so i-cross natin ito guys. Ito yung unang paraan sa paghanap. Ngayon, ito yung west tsaka east. Ngayon, na-picture out nyo na ba kung saan nakabaon ang item? Di ba palagi sa east? Ngayon, missing yung isang bato, di ba? Yan ang puzzle sa Japanese treasure. Merong bato yan dito, pero
tinanggal nila kasi yan ay imaginary rock lamang, invisible, hindi makita kasi merong nakabaon dyan sa east. At ang layo niyan ay kapariho ng layo nitong bato sa kanyang opposite side. Dito sa gitna, hakbang ka papunta rito, at kung ilang hakbang yan, ganun din hakbang ang gawin mo papunta rito para equidistance, parehong distansya, kasi yan ay perfect triangle. So kung anong distansya tong dito guys, ay ganun din dito. Kaya nakuha natin to na digging spot. Okay, yan ang ating number 1 digging spot. Minsan ko lang sinabi ang mga sikreto na ito. Okay, kasi karamihan sa naghanap ng treasure ay sa gitna sila ng tatlong bato. Ayan, kung yan ang tatlong bato, dito sila maghukay sa gitna, which is very common na yan at alam ng mga Hapon na ganyan talaga ang pagdecode natin, kaya iniiba nila ang posisyon kasi very advanced yung kanilang pag-iisip. Akalain mo ba na dito lang pala? Okay, at itong linya dito, this is invisible lines. Ayan, imaginary lang yan. Ngunit itong dito, ito talaga ay linya na triangle. Ayan. So ngayon, kung wala dito guys sa east, saan kaya meron pa? Okay, kung example lang, wala sa east, sumablay tayo. Ngayon, saan pa ba? Okay, ipapakita ko na naman sa inyo ulit guys. Okay, at sabihin natin wala sa east. Ngayon ay ibahin natin ang posisyon ng kompas. Okay, sandali lamang. Palitan natin ang pictures. Okay, at ito yung pangalawang paraan guys. Kanina ay di ba nagaganon yon. Dito ang east, north dito. Ngayon ay ibahin natin ang direksyon. Kasi kanina ay dito tayo naghanap ng treasure, dito tayo naghukay. Ngunit wala diyan. Ipagpalagay natin na wala diyan. So, meron pa tayong dalawang digging spot. Paano hanapin yun? Of course, i-cross na naman natin ito guys. Ayan. Kunin natin ang gitna. Tapos i-cross natin yan papunta doon. Ngayon, ang north ay dito pa rin. South dito. Of course, east dito. And then, ang west, ito yung invisible digging spot. Okay. So alam nyo na guys, ito yung ating hukay na pangalawa. So pangalawa ito instead na question mark. Yan ang ating second digging spot. At ang lalim niyan ay basta't mga engineered treasure, yan ay malalim. Nasa 4 to 7 meters. Okay, test dig lang yung mga 2 meters para makasigurado. At kung may mga marker, patuloy tayo sa 4 to 7 meters na lalim. Itong 2 ay test dig lamang yan. Ngayon, pang tatlong posisyon natin guys. Okay, hanapin naman natin ang pangatlong posisyon yan. Okay, so meron na tayong dalawang hukay na sumablay, ito tsaka dito. Ngayon ay ikutin na naman natin ang kompas. Dito na naman tayo sa eksaktong
standard na posisyon ng norte. Okay, at ayan. Ito yung norte, and then south, east pa rin ito, and west. At ganun pa rin, kung ano ang distansya ng itong galing sa gitna dito, kung anong distansya papunta sa bato na ito, ay ganun din ang distansya papunta rito para mahanap natin ang digging spot sa south. So yan ang pangatlo. Kung napansin nyo guys, kung i-connect natin itong tatlo ay triangle pa rin yan. So nakuha nyo ba ang gusto kong ipahiwatig? Yan ay nakapurma yan na hexagram or 6 na corners, 6 na point na star, pero tatlo ang possible na digging spot. Kulayan natin ng yellow ang digging spot. So ito yung kanina, ito yung pangalawa, at ito yung pangatlo. At hindi tayo naghukay sa gitna. Kasi ito ang pinaka-common na huhukayin ng mga treasure hunter, ang kalagitnaan ng tatlong bato. Ngunit, kung hindi natin natagpuan dito sa 1, 2 at 3 digging spot, ang ating last resort, pwede rin tayo mag-try dito sa gitna. Pero yung nauna na tatlo, yun ang pinaka-the best at possible ways na mahanap natin ang nakatagong engineered treasure. Ang meaning ng engineered treasure ay sukat na sukat. Gumagamit sila ng linsa, gumagamit sila ng kompas. Mayroon pa ngang iba daw gumagamit ng yung sa surveying na transit pag nagbaon yan ang mga Hapon. Pero karamihan ang gamit lamang ay kompas at saka yung kanilang measurement na hakbang. Kasi minsan napapagod na sila pag hanap ng steel tape o ruler or metrosan kasi nagmadali, kaya hakbang na lang ang mga ginagamit. Alright guys, sana ay nakapagbigay ako ng konting liwanag sa puzzle ng yang tri-rock treasure marker sa inyong bundok. May the fortune be with you guys. Sana swertihin kayo. Yan lang ang aking mission sa aking buhay hanggang sa ako'y titigil sa pag-decode. Sana ay marami ang makakuha ng mga ganyan para marami ang maliligayahan at ang aking legacy ay manatili na sa annals of history. Maraming salamat. Ako'y magpaalam na guys. Thank you for viewing and subscribing.